guys! Welcome back to our channel. For today's vlog nga mga katagay ay magsisipag-sipagan muna tayo. At ito na nga po, madamo na kaya kailangan ko nang linisan yung harapan. At dahil nga hindi easy to get yung mga damo namin din napakasakit naman talaga sa daliring bunutin. Kaya naman po naisipan kong gamitin na lang itong aming pang-pruning na ito. Ang problema naman po ay parang makakaputol pa yung aking ngipin kaysa sa dito, kaya naman ang ginawa ko ay hinahasa ko muna. Habang naghahasa nga po ako, ere naman pong si Bella ay ako naman ay binobuliglig. Gawa po ng ako na naman ay nakita ni Bella nagbukas ng gripo. Ang gusto naman ay paliguan ko siya. At dahil nga kailangang mapamaraan tayo sa buhay, ayan, ginamit ko na yung aking hinasa. Akala yata ng mga damo hindi ako makakaisip ng paraan. Ito ang ganti ko ngayon sa inyo. Meron kasing ibang damo na napakadali lamang bunutin. Yung iba namang damo na para namang mga bagay na ako, napakasakit naman sa kamay. Napakahigpit bagay yung kapit sa lupa. Ayaw bumitaw. Sana all hindi madaling bumitaw. Nag-uupo tayo nga po pala ako dyan mga katagay. Paano ba naman? Parang ang balakang ko na ang gustong bumitaw. Kailangan nga naman dito ay mabawas-bawasan man lamang kahit kaunti itong aming mga sukal. Kaya ang ginagawa ko kapag katapos kong gumupit, ayan, yung mga natitira niya ay binubunot ko pa rin. Kasi kung hindi makukuha ang ugat ng mga damo na ito, ay akala mo lang ay kiniliti. Dahil isang buhos lamang ng ulan, akala mo sila nadiligan araw-araw. O diba, mapapasana all ka talaga. Abay, nagugulat na lamang kami, matatangkad pa sa akin yung damo. At eto na nga, magluluto muna ako. At dahil nga po mahihilig kumain ng papaya ang mga tao dito sa bahay, yung pong mga buto ay aking isinasabog. At syempre, noong nadengge ako, ikinalat ni inay, itinanim dito sa likod. Kaya eto, ang dami naming puno ng papaya ngayon. O, diba? Si inay ang nagtanim, ako ang aani. Napakasarap naman talaga mga katagay noong may magulang ka na napakasipag magtanim. At eto ngang si Bella, nagmistulang kambing pa, kumakain ng damo. Noong nakaraang bagyo nga po, ay naku, natumba pa yung ibang papaya namin dito sa likod. Hindi ko na nga ibinangon kasi yun doon siya masaya. Diba walang basagan ng trip kung saan siya masaya, hayaan mo. At eto na nga, kahit ba naman nakahiga itong aming papaya na ito, ay naku, lumaban talaga sa buhay, girl. At eto pa nga, nakakatuwa at napakalalaki ng kanyang bunga. Dahil nga po, nagkikrave akong kumain itong papaya, edi pumitas nga ako niyan 2 piraso. Naman po, kalimitan sa amin po yan sa DRT ko natitikman. At ayan nga po, nagsalang na agad ako ng sinaing. San kasi nakakalimutan kong magluto ng sinaing, nauuna pa ang ulam. O diba, instant, nakahiwa na kaagad ako ng papaya. Naghanap na lang po ako ng pwedeng isahog dito sa aking nakuhang papaya sa bakuran. At tamang-tama, meron pala ditong karne ng manok, yun na lang yung ating isasahog. Nakakita rin ako ng bawang, sibuyas, luya, kamatis, oyster sauce, at sasamahan na din natin ng Knorr chicken cube. Palutulad pa rin ng dati mga katagay pag nagluluto ako. Syempre, hindi mawawala ang gisa-gisa. Inuna ko na ngang paamuyin. Ay, ano daw? Inuna ko na nga habang nagigisa ako itoong luya. Tapos, isinunod ko na yung sibuyas at hinuli ko yung bawang. Kapag nga pala mga katagay ako ay nagigisa, ang gusto ko talaga ay yun talagang maamoy yung aking ginigisa. Feeling ko kasi napakasarap ng lulutuin ko kapag naamoy ko yung mga ginigisa ko. Minsan nga kapag naamoy ko yung nagigisa na sa kapitbahay, o diba, sabi ko napakasarap naman ng ulam nila. Makikiamoy na lang ako, tapos ayun, maghahanda na ako ng kanin nun. O yun nalay ulam ko, amoy-amoy. After nga ng bawang, sibuyas at saka ng luya ay nag-add na rin ako nitong kamatis. Hindi ko talaga alam kung anong luto yung gagawin ko, pero yan kasi yung available dito, kaya yan ang lulutuin natin, diba? Mahirap naman yung magluto nang hahanapin mo pa yung mga rekado, yan na nga yung nakandi dito. At after nga naman na matangtang na yung aking kamatis, ang ginawa ko ayan, ginisa ko na din yung karne, at gusto ko talaga mga katagay, yun bang
Napakabango at saka yung sangkutsyang-sangkutya talaga yung manok. Gusto ko mga katagay pag nagsasangkutya ako ay yung manok ay naluluto sa sarili niyang sabaw. Para bang ganito, o diba wala pa man yung papaya, nakakatakam na. Pagkatapos ko nga pong masangkutya yung manok ay syempre inad ko na itong papaya at sisimulan ko na tong haluin. Since na madali naman talagang lumambot itong papaya na hiniwa-hiwa natin, ang gagawin natin mga katagay ay hahaluin talaga natin ng mabuti. Dahil nga po hindi naman ito masyadong masabaw na luto. Yung magiging sabaw lang nito ay yung talagang katas ng papaya at yung naging katas ng manok kanina. Yung mga katas lang nila yung gagawin nating sarsa. At kahit nagbo-voice over pa na lang ako ngayon mga katagay, grabe natatakam pa rin talaga ako. Katapos ko nga pong haluin ay tinakpan ko muna. After mga ilang minuto ay ayan na nga po ang ating manok na may papaya. At dahil mukha nga pong half cook na yung ating papaya ay mag-a-add ako dyan ng oyster sauce. Syempre yung oyster sauce po talaga ang mag-a-add ng sarap sa ating sarsa. Dahil yung sarsa niya mga katagay medyo maalat-alat at may konting tamis. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalimutan ang pagsuporta. Kain po tayo!